So, alam niyo po, dahil nangyari yon, merong mga certain kinds of job na kung minsan, nire-require ng employer mo na kinakailangan mong gawin o tapusin para manatili ka doon sa trabaho mo. Ngayon, mamimili ka na lang, may trabaho ka o wala. Alam mo, naranasan namin yan doon sa pinagkatrabahuhan namin. At hindi, nung pinag-aralan namin to, mas naging grateful kami kasi imaginein mo, ang dami-daming walang trabaho nung pandemic time. Ikaw may trabaho, tapos nagreklamo ka, nasusundan. Tapos, baka siyempre hindi mo naman gustong gawin dahil nasanay ka na, boss, ano lang ako rito di ba sabi mo cook lang yung pinasok ko rito, bakit pati pagkakasir kailangan kong pag-aralan, pati pamamalengke kailangan kong gawin. Pati ba naman yung yung inventory kasi iba-ibang iba-ibang kailangan gumawa niyan. Pero nung nagka-pandemic time, imaginein mo, sa dami na nawalan ng trabaho, kinakailangan magbuhos ng amo mo ng trabaho para mapanatili lang yung ilan na mayroong trabaho. At yung trabaho na yung kinumpres para lang mabigyan ka ng trabaho tapos aayaw-ayaw ka, nasusundan. Imagine mo yung ganun yung sitwasyon ng slave na to. Tapos, rereklamo ka, o sige, mamili ka, layas ka. Hindi naman kita pinipilit na magtrabaho dito Malaya kang lumayas. Pero, anong pinili nung slave na yon? Balik sa amo niya. Boss, may extra massage pa po ako mamaya. Kasi sa sobrang pasasalamat niya, sa sobrang grateful niya doon sa boss niya, kulang pa yung oras ng pagtatrabaho niya, gusto niya pang pagsilbihan yung amo niya ng nasusundan. Kung gano'n yung pag-iisip natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, may kaibahan ba? Kaya tatanungin ko, sa paglilingkod ba natin sa Lord ngayon, may kaibahan ba? Mas ma-improve ba natin yung paglilingkod natin sa Lord kung iisipin natin, nasaan kaya ako kung hindi ako maglilingkod sa Lord? Ganyan pa rin ba yung paglilingkod na gagawin mo at ibibigay mo sa Lord? Yung simpleng ang pakikinig lang, napakahirap na minsan natin gawin. Hindi, yung life span natin, ako yung hearing span ko, antukin talaga ako, aminado ako dyan. Pero, kung ikukumpara yan sa pag-serve natin sa Lord, mabibear ba natin yan o mas mabibigyan pa natin ng improvement yan? Mas magiging grateful pa ba tayo sa Panginoon? Di po ba? So, dito makikita natin na ginagawa nila yon kasi required by the responsibilities they have. So, mamimili ka na lang talaga kung mananatili ka sa trabahong to, aalis ka kasi hindi ka pipilitin, especially nung pandemic time. Sige, malaya ka kasi maraming mga empleyado dyan mag-a-apply. Di po ba? At hindi lang yan, baka may i-offer pa yan na boss, mas magaling pa ako dyan. Yung pamamalengke, may kasama pang discount ang gagawin ko sa inyo dyan sa mga suki ko. Di ba? Iaano ko pa nung ibang sa totoo yan. Baka sa paglilingkod natin sa Lord, pag nakuha natin yung ganong pananaw, hindi tayo maglilingkod sa Panginoon ng mucho-mucho. Asan na ba? Hindi, kung ano lang, Lord, ito lang yung time ko Pasensya ka kasi ito lang yung kaya kong iserve sa'yo. So, sa pagtatrabaho natin, give your best service. Hindi excuse dun sa alipin na yon na magpabaya. Hindi excuse dun sa alipin na yon na maghapon na nga akong nagtrabaho. Tapos marami na rin akong ginagawa. So, sabi ng master niya, get yourself ready, meaning kasama pati ang attire, the looks, at saka cleanliness ng servant na yun. So, pinagbuti niyang lahat yung paglilingkod niya. Hindi dahil sa pagod na siya sa maghapong pagtatrabaho, boss, pasensya ka, napagod ako sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Pasensya ka na, boss, kung yung niluto ko sa yung sinigang ay parang adobo. Kasi napasobrahan lang boss sa asin. Hindi po pwede yun. Kasi nga, kung naglilingkod ka sa Panginoon, itong kagaya ng alipin na to, ibigay niya yung kanyang service Hindi naman siya nagpabaya sa mga gawain niya. In fact, natuwa nga yung Panginoon niya. At kung ako naman yung alipin damihan mo na yung lulutuin ko kasi pag hindi nakaubos ng master mo, ikaw ang kakain. Nasusundan ba? Kung hindi masarap yung niluto mo at hindi naubos ng master mo, ikaw ang uubos lahat nun. Nasusundan. Kaya, sasarapan ko na yung luto ko para kung may sumobra man,
masarap yung kakainin ko. Nasa pananaw yan, di ba? Ngayon, balik tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod ka sa Lord, napipilitan ka, hindi ka masaya. Natuwa sa iyo ang Diyos? Hindi. Masaya ka? Hindi. Sinulugi? Ikaw. Nasusundan. So, sa lahat ng ginagawa natin, ibigay mo yung pinaka-the best mo. Kasi, ikaw rin ang magbebenepisyo. So, okay ba yun? Ikatlo, ang punto lang kasi, hindi naman yung fair or not. Makatwiran ba yung pinagagawa ng master niya doon sa alipin? Hindi yun eh. Hindi kasi pinag-uusapan doon kung makatwiran ba yung ginagawa ng alipin o nung amo, hindi. The slave was expected to work in the fields at saka to fix the food. Yun yung kanyang duty. Nasusundan. Hindi pinag-uusapan dito na, ano naman tong amon to na, ang tawag sa atin ngayon, pagka yung mga boss mo, masadong ganid naman tong boss na to, pwede naman mag-hire ng isa pang empleyado, unfair labor practice. Hindi yun ang pinag-uusapan that time. Ang pinag-uusapan doon, duty nung servant, yung ginagawa niya. Hindi nandoon ng master para paglingkuran ng servant, kundi nandoon yung servant para maglingkod sa master. Nasusundan. So, sa kanyang ginagawa, binibigay yung best niya. Ang tanong, binibigay ba natin ang best natin sa paglilingkod sa Panginoon? Okay? So, ikatlo, do not expect to be comforted and entertained or be served. Alam niyo po, sabi dito ni Jesus doon sa nakikinig niyang mga alagad, hindi utang ng master sa alipin na bigyan siya ng reward o kaya bigyan siya ng bonus dahil nagtrabaho siya ng maigi. Ginampanan niya yung pagkatrabaho sa bukid, pag-aalaga ng hayop, pagluluto, paglilinis, at pagsisilbi. Nagpasalamat ba yung master, sabi ni Jesus? Hindi. Pero, sabi nga rito, required ba yung master na pasalamatan niya yung kanyang servant? Sa panahon natin ngayon, pwede. Kasi, nararamdaman nung, kaya tumatagal ang isang kasambahay sa isang amo, kung paano nila ito itatrato. Kung itinatrato mo silang kapamilya, nararamdaman nila yun. Pero kung itinatrato mo rin silang alipin talaga, may mga napapanood tayo, yung mga pagkain ng amo, habang nakatlago, dinuduraan. Ay, boss, sarap na pagkain. Nangyayari yun, napapanood natin sa TV yun. Hindi ko sinasabing tama yun. In fact, kinokondemn natin yun kasi nakikita ng Lord yung ginagawa mong paglilingkod sa master mo eh. Ang ibig ko lang sabihin dito, hindi bawon yung master na pasalamatan niya yung alipin niya na gumanap lang ng kanyang gawain. Ginawa niya lang yung kanyang trabaho. Ang inaano dito ng ating Panginoong sa Luke chapter 17 verse 9, ito kasi yung gusto ituro ng Panginoon. Hindi siya required na bigyan ng reward, bigyan niya ng bonus yung alipin niya dahil ginawa niya yung tungkulin niya. Alam mo po, ganun din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi nga tayo required hindi natin, parang huwag kang expect na ikaw ay naglilingkod sa Lord, pinapasalamat-salamatan ka. Tatalakayin natin yan. Alam niyo po, ito kasi yung teaching style ng ating Panginoong Sus doon sa pagtuturo. Magtatanong sa doon sa mga nakikinig niya na obvious naman yung sagot. Kasi ang obvious answer doon na, pasasalamatan ba ng amo yung kanyang alipin na gumanap na ng tungkulin? Siyempre ang sagot, hindi. Kasi ginawa niya lang yung kanyang tungkulin eh. Pero alam niyo po ba, sabi nga rito, ngayon, ito kasi nagkakaroon sa atin ng misinterpretation about the goodness at saka kindness ng Lord. Kasi apaka naman ata ng Panginoong Jesus dito sa particular teaching na to na parang napaka-anti-worker naman, anti-labor naman ang ating Panginoong Jesus dito. Isipin mo, pinagod mo na maghapon, tapos hindi pa papasalamatan dun sa ginawa ng slave. Napaka-unfair naman ata ng teaching ng Lord dito. Hindi. Bago natin ma-misinterpret yung teaching na ito, itong endorsement, itong pag-aaral natin, itong message na ito, hindi naman ito nakatuon doon sa employer's behavior. Hindi man ito nakatuon. Ang kausap dito ng Panginoon, yung mga alipin, yung mga manggagawa. Alam niyo po, hindi rito yung amo yung kausap niya rito. Ang ibig lang sabihin dito, hindi approve ang Panginoon
na yung mga manggagawa, matapos sila magtrabaho, hindi pa sasalamatan. Hindi sinabi dito ng Panginoon na huwag mong pasalamatan yung mga employers, mga empleyado mo. Kasi nagpagod sila, hindi yon. Sapagkat ang kausap dito ng Panginoon ay mga manggagawa, mga alagad niya, mga tagasunod niya. Alam niyo po, itong teaching style dito ng ating Panginoong Jesus, meaning, binabalansin niya kasi ang issue. Siguro doon sa mga alagad niya, alam kasi all-knowing ang Panginoon siguro may nakikita siya na doon sa mga alagad niya, marami ang nagrereklamo doon sa kanilang mga ginagawang tungkulin o mga gawain. Di po ba? Kasi minsan kapag maraming mga manggagawa, diyan na nagsisimula yung mga silip-silipan ng trabaho. So, gustong ipaunawa dito ng Panginoon, kung ikaw ay manggagawa, kung ikaw ay lingkod, dapat hindi ka reklamador. Di ba sabi ko nga sa inyo sa teaching ko sa inyo, kaya nakakamatay talaga ang pagiging reklamador. Noon pa man, doon pa man sa una kong pag-aaral. So, para mabalanse yung isip ng mga manggagawa, matanggal yung mga reklamo nila, ngayon, kung ang kausap naman ng Panginoon yung mga amo, kasi makikita nyo rito, binabalanse niya kasi ang issue. Kung ang kausap naman ng Panginoon yung mga amo, kasi may teaching din ng Panginoon, kung ikaw ay amo, dapat hindi mo masyadong aagrabiduhin naman yung mga manggagawa mo. Alam niyo po, ipinapakita lang dito ng Panginoon dito, yung yung malasakit niya doon sa manggagawa at malasakit niya rin sa amo. Ngayon, kung ang amo naman ang kausap niya, ipinapaliwanag niya rin doon sa amo na yung sobrang naman ata yung pagmamalabis mo sa pagpapagod mo doon sa mga manggagawa mo. Minsan kasi ganun yung ginagawa ng mga counselor. Ito, sa mga pastor, naririnig natin pastor na minsan, para lang mabalansin mo yung reklamo ng isang tao, papakinggan mo yung kanyang mga hinaing, tapos babalansin mo, baka hindi naman ganyan yung pagkakaintindi mo doon sa, halimbawa, particular na kung ikaw yung manggagawa, baka naman kasi gusto mo lang i-meet halfway silang dalawa para magkaintindihan sila, nasusundan. Kadalasan hindi natin naintindihan yung ganoong mga counseling technique na ginagawa ng, halimbawa, ng ating Panginoon. Pero I'd like to think na yung ginamit dito ni Jesus ay para mabalanse yung mga kaisipan ng mga manggagawa. So kung kausap niya ay nabalansin na at nakita niya na yung issue niya ay dapat naman siguro ay tama, sabi nga rito, siguro sabi niya doon sa mga manggagawa, ganun talaga, bakit mo aasahang pasalamatan ka, empleyado ka. Bakit ka nag-expect na ikaw ay i-acknowledge, binabayaran ka para gawin yan. Slave ka, ikaw ay worker. Bakit ka naghahanap ng premyo kapag ginagawa mo kung ano ang tama? Di ba dapat mo lang gawin kung ano yung duty mo. Ngayon, pasalamatan ka man o hindi, pasalamat ka at merong trabaho ka. Yun yung gustong idikdik ng Panginoon doon sa mga alagad niya. Pasalamatan ka man dahil naglilingkod ka, pasalamat ka, okay. Pero kung hindi ka pasalamatan, okay lang din. Pasalamatan ka man o hindi, pasalamat ka at meron kang trabaho. Pasalamat ka at naglilingkod ka doon sa master na ito. Kung hindi, patay ka. Nasusundan. Okay. So, dahil doon, siguro yung mga nakikinig yan, nagkakaroon ng kaliwanagan sa kanilang kaisipan na, oo nga naman, bakit nga ba ako panireklamo sa mga trabaho ko? Bakit nga naman ako hindi ako grateful na pasalamat kahit na nahihirapan ako sa trabaho ko ngayon, salamat dahil meron akong trabaho. Ibig na sabihin, dahil doon, nauunting lumiliwanag ang isip mo, nawawala yung galit sa puso mo, at dahil doon, pwede ka nang tumanggap ngayon ng mga katuruan mula sa Panginoon na maitutumpak mo na ngayon yung pag-iisip mo at maiayos mo na yung pamumuhay mo. Kung maka ba, dahil naging tama na yung pananaw mo doon sa sitwasyon na yun, mas makakapagtrabaho ka na ng mas magaang sa kalooban. Nasusundan. So, gusto kong ulitin na itong mensahe na ating pinag-aaralan, hindi ito endorsement doon sa employer's behavior. Kasi nga, makikita natin sa ibang mga talata ng Biblia, the Lord has strict teachings to master regarding how they should treat their slave. Higit sa lahat, ang ating Panginoong mismo ang nagbigay ng mabuting halimbawa at nagpakita ng example sa pagiging good master na, anong example nun? Sa pamismo yung naghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad. Alam niyo po yun, hindi naman dito tinitits ng Lord na yung mga master, yung ma-spoil na, sige, alipin niyo yung mga, alipin na yan, okay lang. Pagtrabahin niyo ng sobra sa oras, hindi.
Kasi ang Panginoon mismo, nagbigay siya ng example na siya mismo, kahit na siya yung pinaka-Panginoon at Master, siya yung naglingkod doon sa mga alagad niya. Nagpakita siya ng magandang halimbawa. So yung context ng lesson na ito, sabi ko nga sa inyo kanina pa, ay dapat sa mga manggagawa o kaya sa servant, dapat ito i-apply. Ang mensaheng ito ay para sa lahat ng God's servant at saka God's worker. Kung paano ba tayo maglilingkod sa Panginoon. So anong ibig sabihin? Kung tayo ay worker ng Diyos, meron tayong ginagawang paglilingkod, halimbawa dito sa ating simbahan. Meron tayong ginagawang paglilingkod sa kanyang ubasan. May ministry tayo. Meron tayong ginagawang mission sa church. Huwag tayong mag-expect na i-comfort tayo. Huwag tayong mag-expect na tayo ay pagiginawain na yung trabaho nating pag-serve sa Panginoon, yung ministry natin ay madali. Na yung paglilingkod natin ay magiging maayos. Don't expect na kung tayo ay maglilingkod sa Lord, ay i-entertain tayo ay aaliw-aliwin. Siguro nakapanood kayo ng mga movies na habang nagtatanim ng pali, merong mga nagigitara at saka tumutugtog. Diba? Magtanim ay di biro. Ay, ako kasi napapanood ko madalas yun eh. Yung mga nagtatanim ng palay, dahil ang hirap magtanim ng palay. Totoo kasi biri mo yung paa mo nakatapak sa putik. Tapos maghapon ka na kayo kung nagaganong-ganong ka ng palay. Kaya para maibsan yung hirap na pinagdaraanan ng mga nagtatanim ng palay, may mga pelikula na meron sa isang parting lugar na to, merong mga manunugtog at saka merong mga kumakanta na napapakinggan ng mga nagtatanim ng palay. Huwag nating i-expect na kapag tayo ay naglilingkod sa Lord, lagi tayong aaliw-aliwin kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kasi darating talaga sa paglilingkod natin na hindi magiging madali. Nasusundan. Kung tayo ay naglilingkod sa Lord, do not expect to be served. Kasi minsan, andito na ako. Magpapagamit na ako sa Lord. Tayo pa yung galit. Tayo pa yung demanding. Tayo pa yung samantalang tayo yung naglilingkod lamang sa Panginoon. Do not expect to be even thanked and celebrated just because you were served the Lord or you were served in God's work. So, hindi porket naglilingkod ka sa gawain ng Panginoon, entitlement ka na sa ikaw ay laging pasalamatan. Alam niyo po, huwag tayong mag-expect na dahil nagpapagamit tayo sa ating Panginoon, gumagawa tayo sa kanyang ministeryo, ay pasasalamatan tayo at saka i-acknowledge. Ang mensahe dito ng Panginoon para sa mga manggagawa niya ay huwag maghanap ng pansin. Kasi alam niyo po, ang nakakalungkot, minsan pag tayo naglilingkod sa Panginoon, minsan kapag tayo ay hindi na napansin, hindi na tayo napasalamatan, hindi na tayo nabigyan ng award, hindi na tayo nabigyan ng recognition, hindi na tayo na-acknowledge sa ating paglilingkod sa Panginoon, doon na tayo unti-unting nanlalamig o minsan sumasama ang loob natin. Hindi pala ako rito. Minsan alam niyo yun, mag-ano ka sa mga kapatiran na nung hindi lang siya na-acknowledge na nagsiserve siya sa Panginoon, hindi na pala ako rito. Parang hindi naman ako ina-acknowledge na workers ako rito. Doon na lang ako sa church na talagang ako magiging star. Yung talagang papansinin nila yung ginagawa ko, i-acknowledge na ako na bibigyan ka ng laki. Talagang yung parang this particular body has served the Lord with all his might and with all his strength. Parang yung ego mo ibig sabihin na nabubus. Kasi nga, pinapasalamatan ka tsaka ina-acknowledge ka. Mamaya, pag-usapan natin yan. Sabi ng John chapter 6, verse 68. Ayan. Ito kasi si Pedro. Sumagot si Pedro, Panginoon, kayo na po kami pupunta. Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, bakit pa naglilingkod sina Pedro at saka yung ibang mga alagad ng Panginoon Jesus sa kanya? Kasi sabi ni Pedro, Panginoon, nasa iyo po ang salitang nagbibigay ng buhay. At dahil naglilingkod sina Pedro sa Panginoon, sila yung nakikinabang. Natin. Dahil sina Pedro ay laging kasama ng ating Panginoon, sila ay naglilingkod sa Panginoon, lagi nilang napapakinggan ng Panginoon, nangangaral ng Word of God, na yun yung nagbibigay ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, kaya anuman yung hirap na pinagdadaanan nila Pedro at ng ibang mga apostol, kahit na pagod sila, kahit ano pa yung hirap na pag-abuti nila sa buhay ng paglilingkod, sila pa yung dapat na magpasalamat sa Panginoon. Hindi one way, kabilkaran.
On the other way around, yun ang gusto ko sabihin. Kasi minsan, naglilingkod tayo sa Diyos, gusto natin, tayo yung pasalamatan. Pasalamat ka nga, Lord, naglilingkod ako. Pero alam niyo po, sina Pedro, nakita nila yung kahalagahan. Panginoon, dahil naglilingkod kami sa iyo, dapat kami pa yung magpasalamat dahil sa paglilingkod namin sa iyo. Sabi nga rito, salamat dahil inalaw nyo na, hinayaan nyo na paglingkuran ka namin. Bakit? Dahil sa pagsunod namin sa inyo, Panginoon, at pag-alaw na kami ay mapalapit sa iyo, kami ay nakakakain ng salita na kapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kapag naging ganun yung pananaw natin, may ilalagay natin sa lugar yung ating pag-iisip, hindi tayo magsusumbat sa Diyos. Mas lalo tayong magpapasalamat sa Panginoon. Lord, salamat dahil ginagamit mo ako sa ministeryong ito, dahil sa pagpapagamit ko sa iyo, dito ako nakakakain, dito ako nakakapakinig ng mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nasusundan. Okay. Sabi ng Mark chapter 10 verse 28 to 31, at nagsalita si Pedro, Panginoon, ito paborito ko itong verse lagi kong pinukot kila pastor. Mark chapter 10 verse 28. Sabi naman ni Pedro, Panginoon, tingnan nyo, iniwan ko ang lahat-lahat. At para lang kami ay makasunod sa iyo. Sabi ng Panginoon sa verse 29. Basahin ko po Sabi ng Panginoon, sinabi ni Jesus, tandaan nyo ito, sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ng mga ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin dahil sa mabuting balita ay tatanggap na makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, kung ikaw lang yung natatanging mananampalataya sa pamilya mo at nanindigan ka para sa Panginoon, i-honor naman ng Panginoon yung paninindigan mo sa kanyang salita. Kung halimbawa, pinipigilan ka ng magulang mo na manindigin ka sa pananampalataya mo sa Panginoon at nanindigan ka sa salita ng Panginoon, i-honor ng Lord yan. Kaya nga ako, pag sinasabi nila dyan, uy, tanghali na, iiwanan ko na kayo dahil gusto kong mag-serve sa Lord. Iniiwanan ko talaga sila dahil ang sino mang hindi mag-iwan ng asawa at mga anak, diliteral ko lang. Pero ginagawa ko talaga yun. Iniiwanan ko talaga sila. Kung ayaw magsimba, bahala kayo. Kasi hindi naman ako ang mawawalan, kundi kayo. Nasusundan. Nakuha niyo ba yung, kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi naman tayo yung, hindi naman siya nagbe-benefit. Pasalamat nga Panginoon sa paglilingkod. Paglilingkod ko. Ikaw ang nakikinabang, hindi. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, ikaw ang nakikinabang. Tayo yung nakikinabang. Kaya wala tayong dapat na isusumbat sa Panginoon kung bakit tayo naglilingkod. Mapababago ba doon yung paglilingkod natin sa Panginoon? Kayo magsabi. Okay? So sa palagay ninyo, ano ba naman yung iniwan ng ating Panginoon? Di po ba? Para makapagturo lang siya rito sa atin, ibigay niya yung kanyang buhay para sa atin, di ba? More than anything, lahat ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya wala sa lugar ang sino man sa ating lingkod na manumbat sa Panginoon. Nako, sa paglilingkod ko sa Panginoon, napapagod ako. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, nahihirapan ako. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, namamasaya ako, ang lahi-lahi ng pinanggagalingan ko. Tapos pagdating ko sa church, ito lang ang madadatnang ko. Ay, wala akong pinapatabaan po. Kasama doon sa pag-aaral po yun. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, gumagastos ako. Sa paglilingkod sa Panginoon, nagtitiis ako ng mga hirap. Tapos wala man ng appreciation mula sa inyo. Nagigets ba ang gusto ko ituro sa atin ng Panginoon? Alam niyo po, sa paglilingkod naman natin sa Panginoon, hindi naman dapat nakatuon sa atin yung ginagawa natin. Dapat nakatuon yung paglilingkod natin sa Kanya. Nasusundan. Noon bang napako ang ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo? May lumapit pa sa Kanya na nagsabi, Panginoon, salamat. In fact, ang ating Panginoong Hesus pa nga ang nananalangin. Ipinapako na nga siya ay nananalangin pa doon sa mga nagpapahirap sa Kanya. Pati nga yung mga gumagawa sa Kanya ng mga mali, yun yung pinagpipray ng ating Panginoon. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. So, nagbigay ang Panginoon ng mapakagandang halimbawa sa ating paglilingkod. Nasusundan. So, alam niyo po, kapag marami na tayong inaasahang award, halimbawa, commendation, a pat on the back, halimbawa, ikaw nagtatrabaho ka, tapos pinagbuti mo, binigbigay mo yung excellent mo. Siyempre tayo, hindi naman maiwasan natin na ma-acknowledge tayo.
hindi naman masama, di ba? Yung matapi ka na, uy, very good, ang taas ng sales nyo ngayon, ang sipag-sipag mo naman sa pagkatrabaho mo. Minsan kasi nakakapag-boost din yun ng ano sa mga manggagawa. Pero alam nyo po, kapag ganun ang in-expect mo na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, malamang mabibigo lamang tayo at sasama ang loob natin. Bakit? Kasi nga, hahantong lang yung lahat sa disappointment. Paano kung hindi ka napansin sa paglilingkod mo? Paano kung hindi ka napasalamatan? Paano kung hindi ka na-acknowledge? Magiging malungkot ka na sa paglilingkod mo sa Panginoon? Magtatampo ka na sa Lord? Lord, ibigay ko naman yung best ko sa paglilingkod ko sa'yo, pero ito lang ba yung hindi man lang nila nakikita yung ginagawa ko para sa kanila, para sa paglilingkod ko sa'yo? Siyempre, malulungkot ka na sa ngayon sa paglilingkod mo. Mawawalan ka na ng gana sa pag-serve mo sa Panginoon. So, dahil gano'n na nararamdaman mo, dahil hindi nasunod yung expectation mo at inaasahan natin sa paglilingkod sa Panginoon, minsan maglilid yun sa self-depreciation o pagpababa ng tingin natin sa sarili. Ibig sabihin, mamaliitin mo na ngayon yung sarili mo. Kung wala atang pumapansin sa akin, wala atang nakakakita ng ginagawa kong paglilingkod sa Panginoon. Hindi siguro ako kapansin-pansin, hindi siguro ako effective. Bali, wala na lang lahat yung ginagawa kong pagsasakripisyo. So, magdadramang bukid ka na ngayon. Malulungkot ka na, mawawalan ka na kasi ng joy sa paglilingkod mo. At dahil doon, in fact, medyo rebellious pa nga yung ugali o espiritu ng isang tao na yon, yung expectation na yon, yun yung magdi-lead sa'yo sa resentment o sama ng loob. Sa paglilingkod ko sa Panginoon, ito lang pala yung nakuha ko. Magdaramdam ka na, magtatampo ka na, maiinis ka na. Naglilingkod ka as Sunday school teacher o kaya teacher sa mga kids. Magtatampo ka na ngayon doon sa principal mo. Kasi hindi ka man lang na-acknowledge. Ang aga-aga mo dumarating dito, nag-prepare ka ng mga Sunday school teaching sa mga bata. Tapos, hindi ka napasalamatan, hindi ka na Tapos kung ikaw ay singer, magtatampo ka na at magagalit ka na doon sa choir director mo kasi hindi ka ina-acknowledge. Kung ikaw naman ay leader ng church, kung ikaw naman ay elder or deacon, sasama na ang loob mo doon sa pastor mo kasi nga, hindi ka nabigyan ng pansin. So yung ganitong expectation na to, magdidid lamang sa'yo sa disillusionment o pagkakadismaya. Nasusundan. At kapag nadismaya ka na, therefore, babagsak ka na yun. Ibig sabihin, dahil nagtampo ka na, hindi ka na ngayon maglilingkod. Alis na nga lang ako dito sa church na to kasi hindi naman ako nagagamit o hindi naman ina-acknowledge yung paglilingkod ko sa Lord. Kasi alam niyo po, nawalan ka na ng gana, nainis ka na, nagtampo ka na, kaya mawawala ka na lang sa church. Dahil ang gusto mo, i-baby ka na lang, i-appreciate ka, i-celebrate ka, bigyan ka ng spotlight, bigyan ka ng award, bigyan ka ng diploma, bigyan ka ng medalya, ng plaque of appreciation. Alam niyo po, sabi nga rito sa ating pinag-aaralan, mabuti kung nangyari, hindi naman masama. Kasi minsan talaga, kinakailangan natin gawin yun sa mga manggagawa para maipakita sa kanila yung kanilang hard work sa paglilingkod. At nakakatulong yun sa kanila para mas pagbutihin pa yung kanilang ginagawa. Pero kung naglilingkod ka sa Lord, hindi ito yung pinaka-main goal natin. Gusto kong maintindihan ninyo. Hindi ito yung gusto ng Panginoon na naglilingkod ka sa Kanya. Ito yung ipurso natin na lagi tayong ma-acknowledge. Kasi, sabi nga, mabuti kung nangyari, paano kung hindi? Hindi ka na maglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Kaya alam nyo po, ang naglilingkod sa Diyos, dapat tanda ang loob niya na walang makapuna at makapansin sa Kanya. Alam nyo, ito yung pinakamagandang naglilingkod. Naglilingkod sa Lord, dahil hindi niya na-expect na maraming makapansin sa Kanyang paglilingkod. Bakit? Dahil alam niyang punang-puna iyon at pansin ng Diyos, hindi yung hinanap lagi natin yung praise at saka approval ng tao. Alam niyo po, sa serving and expecting appreciation, kasi gusto lang nating tayo ay ma-recognize, namamantsahan lamang nito yung purity ng ating paglilingkod. Kasi kung naglilingkod ka lang dahil gusto mo ma-acknowledge, parang nababahiran yung ministry mo, yung serving sa Lord, kasi may iba kang hidden motives. Gusto mo lang, makilala, maging tanyag, maging popular. Kasi yun yung goal mo, kaya ka naglilingkod. Pero kung ang goal mo, simply serving the Lord, at yun yung purity ng paglilingkod mo, hindi mo kinakailangang ma-acknowledge
para lang masabing nagsiserve ka sa Panginoon. So, sabi nga nung isang pastor, ito kasi, itong teaching na to, nakuha ko kay Pastor Ed Lapis. So, namamantsahan lamang ang kadalisayan ng ating paglilingkod kung tayo ay naghahangad at naghahanap ng mapansin. Nababaliwala ang kadakilaan ng ating mga layunin kung sobra na tayong napupuri at napapansin ng tao. Ito yung nangyayari. Kapag tayo ay napapansin na dahil sa ating ginagawa, minsan yung pride natin, tumataas na rin. Ginagawa ko to dahil sa sarili kong galing, sa kakayahan ko. Naglilingkod ako dahil ang gusto mo na maitaas ngayon, yung sarili natin. Kaya wala na tuloy natitirang papuri mula sa langit. Kaya nga nakita niyo, may verse sa Bible na babasahin kami. Alam niyo po, yung naglilingkod, nagsiserve sa Lord na hindi napapapurihan ng tao dahil ang kanyang paglilingkod, yung kanyang ministering ginagawa sa Panginoon, yung kanyang kabanalan, ibig sabihin yung personal relationship niya sa Panginoon. Kasi ano rin natin, ministry rin natin sa Panginoon na yung patuloy nating paglago personal sa Panginoon, tayo lumalago sa Panginoon, ministry rin natin sa Panginoon. Yun hindi lamang naman ministry yung nagsiserve ako sa children, nagsiserve ako sa kitchen, nagsiserve ako sa choir, nagsiserve ako sa nag-assist ka rito. Hindi lang naman yun ang ministry. Ang ministry natin, yung ating personal na paglago sa Panginoon, yun yung mapag-inam natin. Kaya nga, di ba, na mapasalamatan ka, pinapapupurihan ka na sa lahat ng kabutihang ginagawa mo o paglilingkod mo, kung napasalamatan ka na dito sa lupa, huwag ka nang mag-expect na pagdating sa langit, ay papasalamatan ka pa. Diba sabi ng Panginoon, kung natanggap mo na yung mga kabutihang ginawa mo rito sa lupa, napasalamatan ka na, natanggap mo na yung reward mo. Diba? Sabi ng verse sa Bible. Pero alam niyo po, sa kultura kasi ng pamamahala, sabi ko nga sa makamundong perspective, especially sa mga management, hindi naman masama talaga na hangarin natin na ma-motivate yung mga empleyado natin. Kasi, siyempre, pag motivated sila sa ginagawa nila, mas produktibo sila. Mas magana silang magtrabaho. Pero, siyempre, dahil ganun yung kalakaran, kapag hindi mo naman sila na-motivate, na pasalamatan, na acknowledge, reklamo rin sila. Di ba? Tapos, sasabihin na, hindi ko deserve yung salary ko kasi mas deserve ko yung mas mataas na increase kasi excellent yung mga ginagawa ko eh. Di ba? Sino sa inyo rito ang nakontento na kasi pinagbuti, tas nag-excel na nag-excel. Hindi ma-increasean, resign. Hindi ako pinapatama kasi yun naman kasi ng totoo. Minamasama natin at nagdaramdam tayo pag hindi natin nakukuha yung kung ano yung deserve natin sa paglilingkod. Di ba? So yun. So I don't think I am paid enough for what I do. I deserve better than this. Maganda sana, baby. Gusto ko sana ito. I deserve better than this. Kasi minsan ganun tayo eh. Hindi na tayo nakukontento doon sa natatanggap natin. Kasi feeling natin, mas deserve natin ng higit pa. Eh kung naglilingkod tayo sa Panginoon, masasabi mo natin sa Panginoon, I deserve better than this, Lord. Hindi ko deserve to na naglilingkod ako sa tapos ganito yung treatment na ibibigay nila sa akin. Nasusundan. In fact, sabi ko nga sa inyo, in the first century nung early churches, hindi gito ang kanilang pag-iisip. Hindi ganito yung kanilang pananaw. Naunawaan ng servant na ating pinag-uusapan dito na he is only doing his duty. He doesn't deserve a reward for doing it. Hindi siya karapat-dapat na tumanggap ng pasasalamat o ng bonus o ng pagkilala dahil ginawa niya kung ano yung tama. Ang nasa isip niya, especially that time, wala kayong dapat ipagpasalamat, boss, kasi ginawa ko lang kung ano yung nararapat, ginawa ko lang yung tungkulin ko. Hindi ko kinakailangang mapasalamatan, ma-acknowledge, mapapurihan, mabigyan ng bonus, mabigyan ng reward. Dahil tama lang, nagagawin ko to dahil sa ginawa mo sa buhay ko. Alam niyo po kung gano'n ang magiging pananaw natin sa Lord, lahat siguro tayo dito maglilingkod na may kagalakan at maglilingkod tayo sa Lord ng may pagpupursige. Ang tanong, kamusta yung ating paglilingkod? At kasama na rin ako rito sa sinasabi kong ito. Di po ba? So, alam niyo po, alam nung servant na yun, na kung hindi niya rin gagawin yung kanyang tungkulin, he will be punished for neglecting, he will be punished kapag siya ay nagpabaya, kapag binalang bahala niya yung kanyang tungkulin, kapag pinabayaan niya, tapos kinalimutan niya, ay, pasensya ka na boss, nakalimutan ko pala, hapunan na ngayon, umaga na pala. Sa palagay mo ba,
Matutuwa yung boss niya, tamad ka palang alipin eh. Usapan natin, ganito ang gagawin mo. Dumayas ka rito, maghanap ako ng ibang empleyado, ibang alipin na mas higit pa sa'yo. Palagay mo ba makakapagmataas tayo sa Panginoon? Iligay mo yung sarili mo doon sa alipin. Biligyan ka ng ministry ng Lord, biligyan tayo ng pagkakataong mag-serve sa Lord, tapos ganyan yung service mo sa Lord, pinapabayaan mo, binabaliwala mo, nagbubulakbol ka, hindi mo sineseryoso, tapos sasabihin mo sa Panginoon, deserve ko to. Palagay nyo, ano sasabihin ng boss mo, lumayas ka rito, hindi ka karapat dapat na maging alipin ko. Kasi mas deserve sa'yo na gustong pumalit sa pwesto mo. Pero dahil nandyan ka, pagbutihin mo, nasusundan.